Ato ang memory ticks this week. First John 4:20 in KJV. If someone says, I love God and hate his brother, he's a liar, for he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Mana ato ang K-Tix, no? 1 John 4:20. So welcome kita sa ato ang pagpamalandong sa ato ang Bible study and a lesson study on the words marathon lesson karon. Communion with God. I will kasi sa Heptarity edition 7 parts. Atong textual audio visual na itong presentation. Ang presentation na to sa live, no? Anya ato ang day review, week review, o career review. So, introduction start na dahil kita. I-pull down inyong mga status bar. Makita ato ang pizza. So, lingi inyong mga kalendar nga gabitay. O makita sad ato ang pizza. Tanawan nyo ang mga Google Calendar, Google Work Space. Makita sad ato ang pizza. So ania kita sa March 19, Wednesday, no? Sa ato ang kasamtangan nga taon 2025. So, happy Wednesday, mga higalag, mga kaigsunan, sa March 19, 2025. Bantay panahon na dayon kita. So, atong high nga temperature, sim gahapon, 31 degrees Celsius. Ang lowest 23 degrees Celsius, cloudy atong kaulapan. Galaw sa adlaw. Maragparihara po ng gahapon. 5:22 AM ato ang dawn. 5:43 ato ang sunrise. Atong letter by light o atong letter by dark ga. Still lang na sunset 5:49 PM dash 6:10 PM. So tanawan yung mga alarm clock. O same ra ba gahapon o same ra gahapon, no? Ato ang galaw sa adlaw. When situation nato karon. Oy, parihara man gyapon hapon, hinay ra gyapon. 6 km per hour, light kuno siya. 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, balik ugma alas 5, no? 5 km per hour. So, galaw kita sa ato ang tubig. Tide forecast. Makita po sa inyong mga kalendar nga nagbitay, no? Ato ang high tide o low tide. Sa ato ang pizza nga Wednesday, March 19, 2025. High tide, low tide, high tide, low tide, AM, AM, PM, PM. So, mo high tide siya ga inang sayong kabuntagon 1:42 sayong kadlaw, no?
1:42 AM, 1.07 meters, 3.51 feet. Low tide siya karon sa alas 7 AM sa kabuntagon, 0.22 meters, 0.72 feet. High tide siya sa kaudtuhon 1:24 PM, 1.46 meters, 4.79 feet. Low tide siya 8:10 unyang gabi alas 8:10 no PM, 0.08 meters, 0.26 feet. So mao kana ang ato ang tide forecast. Kon high tide o low tide. Dire kita sa atong hourly nga forecast. Naghapon tayo general advisory sa rehiyon Caraga. Kon region Caraga no, pero high na to nga temperature 31, lowest na to 23 degrees Celsius, cloudy. Atong kaulapan og ato ang temperature karon 24 hangtod sa alas 6. Ay pareha man ni gahapon, 24 degrees Celsius. Og sa alas 7 26 degrees Celsius, alas 8 27 degrees Celsius, alas 9 28 degrees Celsius with 30% precipitation. Ay 30 na. Alas 10 29 degrees Celsius with 30% precipitation. Og sa alas 11 alas 12 mana atong high nga temperature og iyang precipitation high po 50-80% precipitation. Sa launa 30 degrees Celsius no with 80% precipitation. Alas 2 29 degrees Celsius with 80% precipitation, la ka 80. Sa alas 3 28 degrees Celsius with 80% precipitation, na 80 naman ay pasado ba sa grado low. Sa alas 4 kahaponon to alas 5 pod 27 degrees Celsius with pasado nga ulan-ulan precipitation, 80% precipitation. Nanay kon ba kana mura grado kay graduation na no. Pero natoy marunong ang PL gihimo niya nga pass nga spelling no. So sa kagabion alas 6 kay mapiskan ra ba kuno tong ilang area nganong ulanan man to no. Sa tong GYD Crusade 26 degrees Celsius alas 6 ug alas 7 with bagsak bagsak nga. Pero basta kon gihapon na siya no. Ay percent man yung gisgutan kanang 50% precipitation. Dali tunga-tunga asa man na pag dawat sa maestra kung 50% ipasar niya na o tuga gila siya no. Og sa atong alas 6 alas 8 25 degrees Celsius with 40% precipitation. So mabagsak na siya no.
pero percent depende magod siya sa item, no? Kato ganing ga exam nga Bible quiz. 20 items raman to, no? So iyahang 50% ato ang 10, no? So sa ato ang alas 9, alas 10, alas 11, o trayo 24 degrees Celsius with precipitation nga 30, 20, 20. Sa alas 12 ug alauna wala kuno precipitation, 24 degrees Celsius, no? O wala sa precipitation. Mana kana ato ang bantay panahon, no? Kay wala man gihapon tay ato ang the storm og sa ato ang shoreline, no active storm pa man gihapon ni, no? So sa ato ang favorite na Pebox kay apil man gihapon niya sa panahon, ato ang gilantaw to ang gitala sa ato ang NDRRMC kay gi-post man sa inyohang mga cellphone, no? Kadto ang nahitabo nga 5.0 nga magnitude nahitabo kadto sa March 17, 2025 alas 11:41. So murag moudto-udto na pud ito siya, no? Kadtong galinog alas 11:41, 5.0 ang iyahang magnitude. Ay sa Davao Oriental man to, dito na day ang naka kuan pati sa linog, no, sa Davao. Ang March 17 sa karara atong itan-aw sa atong favorite na Pebox, no, kay mora pud to siya ang kusog. Select kita sa atong Israel o niya sa ato ang Hope Channel, no? So na ay nakuha ni kabayan nga balita sa gera, no? Israel Air Force intercepted a missile launch from Yemen. Uy, naka-intercept na sila, no? Ang missile launch sa Yemen, gibutangan na dahil dito agkoan kana sitawagan na nila dome, no? So na ay update diri nga Gaza ceasefire is over. Uy, unsa man ceasefire is over, balik ang gira. Nag-ceasefire na ta to nya na human. Na may message ni Prime Minister Office Benjamin Netanyahu ang Defense Minister sa Israel Katz have instructed the IDF to act forcefully against the Hamas terrorist organization
in Gaza Strip. Balik na sila itong atake. So at least na kita nakita nga update sa gera. Pero na ay ko ani kabayan diri o tanawara gud ni ato gud ni paminaw ning kapulisan diri nga rason. Ay gipasahod sa diha. Gawa gabit daw kuno ng drugs ang mga pulis para kuno laging gising. Para gising daw. So, sa ato ang Haifa base na ba siya iyang po sa Haifa ba sige na nag-istorya kanunay dire. Ay, Israel, welcome. Spring na kunong Israel. Magugaw-hugaw dahil lang dalan pag spring. Kay tinglagas lagi sa dahon, no? Tinghulog sa dahon. Pero unsay kuan. Sige, ato kanon ang weather sa Israel. Kay spring na no. Ato na ang Jerusalem is elahang weather. Dili man siguro na siya kanang grabe ka init, grabe ka bugnaw, no? So kay spring ang Israel. Ang ilang high nga temperature 19, ang lowest 9. Abog na paghihapon, no? Mostly cloudy. So balik kita sa itong pagsilip sa ato ang Israel. So nasa kikuan diri nga 23% daw kuno. Sa Israel, doctors are Arabs. Ay mao. Arab silang mga doktor. Nga 23%. Valley of Megiddo. Gakuan siya. Selfie stick kibali no sa Valley of Megiddo, normal naman lagi na nga kuan nga area. Sa tanaw na to ato ang Haliland Travel Vlog. Asa iyang entry. There is a beautiful view. Man na siya nga beautiful view. Aga padagan. Ga-entry siya sa katong amphitheater sa Belt Gorben, Israel. Nga stadium man na siya, no? Kanang tan-awanan, no? Na riser, So kana sa ato ang pagsilip sa atong Israel, dili kita sa atong channel. Nagapadayon man ato ang series, no? Nightly series sa ato ang Global Youth Day nga Week of Prayer, a Community Transform. Biba, ibaghihapon ilahang speaker, murag laki man to kay gipuson tong ili. Laki. Onya na kitay en verse, no? Tulong rin ni kalaki ni, no? Uy, daghan man to kay kuan. Martis, no?
So kana ra ato ang pagsilip sa ato ang Israel Logop Channel. Sunod ra gihapon nato itaho ato ang highway patrol, no? Pagkato na itong masurvey dito, adapit nga portion to ang dito sa roadside nga ilahanggi ko ano wala na tiwas o katong wayside dito dapit no sa to ang hana nga part si Aquino ba na siya. So maghanay na kita sa ato pagtuuno dalan padulong kang Kristo. Welcome kita sa ato ang first quarter this year 2025 lesson 12 kita of 13 og series na to ni ini nga semana Love and Justice, the two greatest commandment og ang ato ang pagatunan karon kay Wednesday kita no call to establish justice sa Wednesdays no marathon lesson karon LOD kung naka mo sa itong website nga Star 2022 blogspot.com natin yesterday's episode 3 ang Tuesday's lesson 12 Q1. og napod ato ang details no ma-download dito sa ato ang Dropbox. So nakita linking dire Spotify account natin. Kung na kami mga Spotify account no, subscribe and follow no. Ganyan na i-click. Tapos na kita YouTube act natin dire. So inyo ka na i-click kung na ka mo account no sa ato ang YouTube. Subscribe and follow madto na siya sa atong YouTube channel. Nakita home dire para sa ato ang less. So welcome kita sa atong hanay sa March 19 Wednesday no. So ato ang first part is stewardship nga devotional reading o ganiya kita sa ato ang pagpahap-emphasize sa istorya nga why has Jesus not come. Basahin natin sa English no. Kaya ato siyang ipahap-emphasize pero basig kuno siya na 1/4 3/4 1/4 3/4 ang pagbahin bala na 1/2 So ato ang second part ato ang youth devotional unsa atong desire of ages no nga ato ang pagabasahon diri gihapon kita sa chapter 24 day 237.1 to 237.5 uy baga man lima man ka paragraph no. Og ato ang third part atong devotional for all basin malimuta di ba tuwa ra semana no ato ang Wednesday week prayer nato no
ato ang midweek prayer meeting. Okay, wala ra bay activity ato ang church no kay dito as obrero ang ato ang crusade sa mga youth. Og naapog kunoy crusade sa jail no, mag-crusade pud sa jail bising kada Sabado na to adtuan pero crusadean pa gyud siya no. So, lest we forget sa March 19, kita itulan, the gathering time. Uy, gathering time ko no. So, na atong mga devotional per second ug third na nga part. Sunod mga Sabbath school na daing kita, itong Sabbath school no, 4th, 5th, ug 6th na itong nga part. Ato ang 4th part, Sabbath school sa itong mga senior youth, yung adults nga mga professional. Ato ang first quarter, renewing the mind. Og lesson 11 nato, lesson 12, feeling satisfied. Ato ang pagatunan karon sa Wednesday, March 19, discovering purpose. Uy, purpose na gani, i-discover pa, no? Invite nga portion. Tapos ato ang P-part, sabat ko sa itong junior youth nga marag mahanto, ito first quarter and the place, lesson 12 na to, born again. Ato pagatunan ang 1 Peter 1:23. Og sa ato ang 6th part, sabat ko sa atong mahamtong atong first quarter na God of Love and Justice, og lesson 12 na to. Nga series, Love and Justice, two greatest commandments. Ato ang pagatunan karon. Sa Wednesday, March 19, call to establish. Unsa na pud na siya no? Nga pagtawag sa pagtukod ka-establish no? Sa Australia, man na ato ang hanay no? Ato ang pagatunan. So mana na ato ang mga pagatunan o kini ato ang mga paghanay pagtuon gihatod kanato sa tumunubos natong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. O giduyugan sa Grupong Adventist Youth Prayer 10 atong small group sa youth. Ang Power of 70, ang TMI, Total Members Involvement, Personal Ministry, Castil Daily, ug ang Law, Intercessionary and Preachers, ato ang Harvest 25. So ato pasalamatan magahom nga Dios nga nihatag sa kaigunan nga palayan paghatag kong landog sa iyang balanon nga mga pulong, iyang pulong nga may gahom. Ato ang kalanon, bread of life, atong elem noon, living waters, o ato ang source of life, dagad of love and justice no, ato ang maghuhukom nga Dios no. So ato ibalik ang vindication no, ang pagdaig ug ang pagpasidungog sa ato ang makagahom ug dalaygon nga Dios. So ato sad pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsuonan kay sila atong mga contributors.
Ato mga collaborators, sila atong tig-like, atong tig-heart, tig-tag, tig-gawin sa tig-share, magkakapian po sa video link, masip sa video, mga review sa video, masabay-bay sa atong mga distributed. Atong distributed ang scripting, atong recording, uploading na to sa Facebook Live, na to sa YouTube channel, ato ang radio online sa atong podcast ug sa atong Spotify, o ato ang downloadable link ka MP3 files no. Nadiri sa ato ang website o ato ang proseso. O mag-una kita sa ato ang scripting no, sa ato ang Cap Notes with collaborators kita diha para madali ang ato ang pag-edit, pag-post no sa atong article. O human sa atong scripting, ato nang recording no. O diri kita maga-bat-bat, paminaw sa mensahe sa ato ang buhing Diyos sa masinsinan gayud. O pagluto sa ato ang kalanon o diri pod nga portion makagrade kita no nga kadto 12 hours no. O kapila to ang review nga mga time sa ato ang greetings nga good morning, good noon, good afternoon, happy dusk kay nakita midweek prayer meeting no. Happy midweek prayer meeting onya ato ang good evening o good night hantod sa ato ang katulogon. O ato ang greetings food sa ato ang energy no, unahan nato ang Ginoo sa ato ang mga pagmata, happy gising no. Maka himo kita no sa paghatag sa time sa tong Ginoong Diyos, maka ampo no, makapasalamat, makadaig mga kita sa tong masala ug maka worship, devotion, meditation no sa itong magahong Diyos. O ang sunod ang kikiki katong kaligo kaon o kalupad kung walay trabaho tulog balik no. O ang ato dayong kanang kalanon sa kada season no, ang ato ang pamahaw no, paniudtog panihapon og ato ang patulog. Suma natong panimbaya no sa ato ang mga subscriber og sa ato ang mga followers no, sa ato ang panahon sa atong recording. Kung makaluto na kita sa atong kalanon, di ato na siyang ambit no, i-upload na to sa ato ang Facebook. Pag ma-upload sa ato ang Facebook kay naka-album ka na no, maghimo kitag reels para sa ato ang short video, sa ato ang long video no. Unya maghimo pa kitag abangan no. O ang atong abangan ato na siyang i-post sa ato ang timeline o sa ato ang notes no, ang nakatatak nga pangutana ato ang i-post no diha sa ato ang mga timeline o sa ato ang mga notes no. Unya nakitay scripture reading char sa ato ang kuan, ato ang kanang messenger. O niya sa ato ang timeline ang scripture reading po no. So ato siyang i-share no sa ato ang mga page, sa group page, my wall, Twitter, Tilabak, Telegram, mga ato ang mga video og kadto magahimo kita og mga pahibalo no, og mga paambit sa mga teksto nga ato apong mabasahan no, ang katong scripture reading
IMG messages no, o kato ang mga QR code na to nga post kung mabalik to ano mas kay napalik no. So ang lesson sing dito sa ato ang notes no. Human sa atong Facebook, ang live na nato sa atong YouTube channel. O subscribe and follow sa atong account sa atong YouTube channel. Nari nakapaskil sa ato ang image category no, ang Bible reading Marathon Journey 2022, make search, make history, make play no, para maka-history. Ang live time nato 10 AM to 12 over high noon. O guman sa ato ang pag-live, makatanaw kita sa ato ang Bible study in the air. O niya mga listener, ato ang mga programa sa channel. Pag-abot na to sa kahapon noon, ato ang the review no, 4 to 6. 7 to 9, 9 to 10 or 11 no, sa ato ang day review nga na nga times 3 og sa atong week review nga times 6 og sa ato ang year review nga times 2 no. So human sa ato ang mga pag-review ang ato ang podcast no, i-add ato ang account sa ato ang Spotify, ang Spiritual Kasir Podcast Channel, o sa ato ang YouTube Music, ato account, i-add ang RSS, https://anchor.fm, /d40, d42e4, /podcast,/RSE, sinanamadang atong account sa ato ang YouTube Music no. So ato double link diri nga MP3 files para ma-download sa inyong mga cellphone into OTG para sa mga mabutang sa flash drive o mapa-play sa ato ang mga Bluetooth speaker no. Sa ihang flash drive. Pero ang Bluetooth speaker, Bluetooth mo na siya no. Mo Bluetooth kira siya bisan pag nasa phone no, kung ipa-Bluetooth speaker nimo. So mao na kana ang ato ang mga distributed o kato ang mga process no. Magsugod na kita sa ato ang pagpamalandong og mag-ampo na kita ana sa ato ang mga kwarto no, kung sa pagload-load kita Bible and put in your heart o mga kita amahan namo nga naa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan, panahimong ging harian, pagabuhaton ng tayong kabuton din hisyuta maingon sa langit. Hatay mi karon sa pagkaon tagadlaw silo akan sa utang kami nakasalaman sa nakautang kanamo. Ayaw kami tugyan sa nulay kundi luwasa kami gikan sa lautan. Kay mo ang king harian ug ang kahoy maya hangtod sa kanturan. Amen. Yes, welcome kita sa ato ang first part no. Ato ang devotional nga stewardship nga reading sa atong sermon nga why has Jesus not come. Ato ang very hap nga pag-emphasize no. So ato kining basahon ihang kitik sa 2 Peter 3:9 no. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but long suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Di ba? Nga moabot yun ang tana sa
repentance. Kay mo lang ito, balik-balik ka talo. 1 is to 1,000. 1,000 is to 1. Pero ambot na, unsa ning atong kapulisan. Di ba ga? Lang kuno uban magdroga kay para sa ilahang gising sa ilang trabaho. Di ba? Hello? Murag ko niya ga. Magsisyon sa trabaho. No? So ato bantayan na no kay kung inana ang drugs panigan sa ato ang kapulisan basing maligal na hinuon ng drugs no or kanang ipinagbabawal na gamot no nga kanta ni kanang kisa ka kanta nga buta ang pinagbabawal pinagsisihan kuno niya ang bawal na gamot no. So ato basahon ni ang very short nga pag-emphasize nato no kay dito kita taas ugma. Kay mama ni itong nabahin, di ba nabahin, wa man natuga agbahin. Hello? Gadikit-dikit man rin ato ang kuan diri kanang display. Kamo na lay sunod no kay nagdikit-dikit diri One day at church the preacher preached about the second coming of Jesus. One of the people who were in the church that Sabbath was little girl we will call Vicky. Vicky dahil little girl no. She was very happy to hear that Jesus is coming very soon to end the suffering that is in the world. Kana lang ang ato ang pagpahapimphasize kay napakitay nabiling nga taas-taas ugma no. So malago kita sa atong second part sa atong desire. Atong desire of ages no. Ato basahan pa dahin kita sa ato ang chapter 24. Is not this the carpenter's sons? 5 ka paragraph no. Mag-story of Jesus na kita kay Lenten over month na kita karon no. Pero basa po ni siya sa ato ang chapter nga Luke no 4 verse 16 to 30. The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captive, and recover of sight to the blind, to set all liberty them that are bruised, to preach the acceptable year or acceptable year of the Lord. And He closed the rule and gave it back to the attendant, and the eyes of all in the synagogue were fastened on Him, and all bare Him witness and wondered at the words of Christ which proceeded out of His mouth. Sa Luke 4:20 mabasa no. Of 22, Jesus stood before the people as a living expositor of the prophecies concerning Himself,
exceeding the word he had read. He spoke of the Messiah as a reliever of the oppressed, a liberator of captives, a healer of the afflicted, restoring sight of the blind, and revealing to the world the light of truth. His impressive manner and wonderful import of his word thrilled the hearers with a power they had never felt before. The tide of divine influence broken every barrier down, like Moses they beheld the invisible, as their hearts were moved upon by the Holy Spirit. They responded with a fervent Amen and praise to the Lord. But when Jesus announced this day as this scripture fulfilled in your ears, they were suddenly recalled to think of themselves and of the claim of him who had been addressing them. The Israelites, children of Abraham, had been presented as the bondage. They had been addressed as a prisoner to be delivered from the power of evil, as in darkness, and needing the light of truth. Their pride was offended and their fears were loose. The word of Jesus indicated that his work for them was to be altogether different from that they desire. Their deeds might be investigated too closely, notwithstanding their exactness in the outward ceremony. They shrunk from execution by those ear. Searching eyes, who is this Jesus? The question, he who had claimed for himself the glory of the Messiah, was the son of a carpenter and hard work at his trade. With his father Joseph, they had seen him toiling up and down the hills. They were acquainted with his brother and sister and knew his life and labors. They had been him developed from childhood to youth, and from youth to manhood, although his life had been spotless. They would not believe that he was the promised one. Grabe no kay gisikot man tag carpenter unya. Nato interview nga abot nga nung dako kunog sweldo ang laborers kaysa skilled, di ba? No? Interview nga mas laki pa nga yung sweldo sa labor kaysa yung skilled. Abot taon sa to siya. No? Di naman yung mamauni interview ko rin mga tao lo. Ang pulis, ganito po ko, wag drugs ko lang para laging gising. Iwo yung vitamins sa iyang drugs, no? O ya, dili po sa katong construction, dako pag sweldo ang mga laborer, no? So, malago na kita sa itong third part, atong visional for all. Baasin, malimot no? Sa itong last paper God sa March 19, the gathering time. Ato ang memory text sa Matthew 22:9-10. Therefore, to the troopers and invite to the marriage feast as many as you find. And the servant went into the street and gathered
all whom they found. Ay, parable of the kuan man din na siya. Kanang marriage, no? Sa married peace, bayo na ito nang basaw, no? Ato ang devotional for all. Sa dito kini kang story, no? Kang Bates. So ato nang gamitin na ito libro para naunsa na ng spelling sa ato ang kuan. Ato ang slide ka putol-putol man, no? Sa diri kita sa libro March 19. Diri kita lago basa ay mao di ay kay dako mo puday ning kasugod ri. We saw back in January that the great disappointment of October 1844 had shattered militarism. The once powerful movement had split into several factions. And many had given up Adventism altogether. That scattering time had begun in 1844. But all was not lost. There and 1.5 years of jealous Bible study had enabled Joseph Bates and the Whites to arrive at awesome powerful conclusion. Regardless the cause of disappointment and the shape of prophetic history according to the book of Revelation. Okay, 1844 kadtong the great disappointment mapod, no? By early 1848, he had a message based on the heart of the Apocalypse of John that tied all together the second advent, the opening of the second apartment of the heavenly sanctuary, and the end time importance of the Sabbath into a unified theology to Bates and the Whites. How those were not their distinct doctrine of fundamentals beliefs, but saan siya? Unified last day message. They saw its evangelistic delivery package in terms the three angel message sa Revelation 14. Let's eavesdrop on James and his letter to the brother Bowles on November 8, 1849 by the proclamation of the Sabbath route and the connection with the Advent movement. White wrote, God is making known those
that are His. The scattering time we have the faith and be sealed by one holy uniting truth has come. Yet, brother, it has come, it's true, that the work moves slowly, but it moves sure, and it's gathered strength at every stage. New ones are entering the field, and the proclaiming the scattering, separating message of the third angel of Revelation 14. Oh my soul, what a message. Our past Advent experience and present position and future work is marked out Celebration 14 as plain as a robotic pencil could write it. Thank God that we see it. I believe that the Sabbath truth is yet to ring through the land. At the Advent never has. Let us all keep awake and be ready at time to work for God, our home, our resting place, our heaven is yonder, just yonder. Jesus is coming to gather the poor outcasts home. It's hard not to catch his excitement. I'm still excited as I read God's promise. And His prophecy, our home is not here, but just yonder. So muna na atong devotional. Ato ang devotional nga mga part, first, second, ug third na ito nga part, mga Sabbath school na lang kita. Ato ang in verse, ato ang fourth part, no? Sabbath school sa senior dito sa mga professional itong first quarter ninyo in the Bible, lesson 12 na to. Feeling satisfied. O ato pagkatunan ng Wednesday. Gamita atong application. Ma-download sa atong Play Store, Sabbath school lang PM. Pakitaon niyo sa home ato ang in verse. Down ninyo, pakitaon ninyo atong lesson 12. O kung maabot na sa lesson 12, mulago ka na, mo pakita ang ato ang Wednesday, no? O magkita na po tato ang eclipse, no? Kung humana na siya og loading. Eclipse na. Ato ang pagkatunan ng Wednesday, March 19, discovering purpose. Invite, no? So, discovering purpose. Amot, nakita na itong kuan. Kanang... Sala. Kanang... Asi tawag ala. Yang papilit ni Kibuloy. No, sa dagan yung politiko. Imbis... Kanang Christian na ibol siya politics. No? So, discovering purpose kita nga invite. And drifting away from God. Many people have lost their sense of direction. A universe without God is a universe without purpose. Uy, ang universe nga wala ang Ginoo, wala kuno'y purpose.
sakto mapod na kay wala kay balik kay sundon, murag inana ba no? Nga walay sundon, di ba? Ang kinabuhi nga walay ginikanan, lisod pod. Murag opo kay purpose, no? Pero padayon lang gihapon, no? Atheist philosopher Kant estimate. One said, oy, kuha sila ito sa quotation sa atheist. The most reasonable belief is that we can came from nothing by nothing and not for nothing. Kaya kayo? Iya, pagtuon, walay purpose yung pagtuon. Iya pong opinion. Wala po yung purpose. Di ba? Kay nothing man. Nagikan kuno tas wala o padulngan po nato sa wala, no? And for nothing. Theism or atheism and Big Bang Cosmology sa 1895 ay libro na. Bilatog libro. Page 135. From nothing and by nothing are claims that there is no creator in the universe. For nothing is philosophical claim that there is no purpose to the universe. O balikan mo po nato ito no nga, no purpose. Nagtunga kag walay na klaro o niya wala po'y purpose no yung kinabuhi. So maunang huna-huna sa philosophical claim that there is no purpose to the universe. If that's true, people have no reason to live. We may as well just drift aimlessly through life following the path of less resistance. Which is as many of us do a meaningless existence. Can a person enter depression? This innate need to have a purpose is why Isaiah 58 invites us to make people around us. Our mission of body exemplify the purpose of the existence better than Jesus embracing Christ's mission as our own will. Charge how our brain processing everything. Jesus articulated this mission statement, so to speak, while conversing with Zacchaeus. A despised tax collector, Jesus told the crowd that his mission include an outcast like Zacchaeus. When I said, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost, sa Matthew 9:10. This mission and purpose guided everything he did because he was focused on saving the lost. He was happy to dine at Zacchaeus' house, no matter how much the crowd complained about his eating with tax collector. Jesus tried to recite the purpose that drove his disciple. They were by competing for superiority and pursuing the same goals as people of the world, trying to see who could climb to the top. Jesus called them to give up their selfish ambition and embrace his purpose. Every contrary to the human race. Pero balik ko lang ito nas kibuloy, no? Kaya galog, idagala siya sa iyahang pagkapolitiko, dili ba na siya selfish ambition? No? But even the Son of Man did not come to serve, but to serve and to give his life a ransom for many
Mark 10:45, it is not easy for the disciple to begin thinking like Jesus. We may judge the disciple of this while doing his very same thing, especially as a young adults. We are stressed about the finding and best job, making enough money, buying a home, marrying, having kids, etc. Uy, mga pangarap man to, no? In other words, we too are pursuing success without purpose. Umuna mga pursuing without purpose nga. Inana, makaawat ko nga na ay money, makapalit og balay, marrying, no? Marag awat-awat lang without purpose. This goal are not good. But many of us pursue them simply for the sake of success and not as the means of achieving struggle finding purpose in Christ. This is still calling for people who will embrace his mission, observing those around him with selfless love. Rather than seeking a status, he should seek a mission field. We, the church of today, are his hand, his feet, and his mouthpiece to the world. His mission will accomplish through us if we are willing. Oh, kanang journal kita mga classmate. Meditate on Isaiah 58 again and look for where is Jesus is. How do you see Jesus definitely or see him again? What extent should Jesus' purpose be? Our purpose is their alignment. Align. So mao kana ang ato ang inverse. Malago na kita sa ato ang sabat ko sa ato ang mga cornerstone connection, no? Ato sabat ko sa itong mga junior youth nga marag mahantang. Sa ato ang first quarter ng pagkatunan in the place, lesson 12, born again. Okay, pabasa diri sa Wednesday. Oy, napoy punchline. Daghan man ito teksto karon. First Peter 1:23. So ato ni siyang basahon, no? Unsay pahimang no ani? You have been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the living, abiding Word of God. Oy, kuyaw naman po dahil diha, no? O na po lain nga version 3. Being born again, not of the corruptible seed, but of the incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. So, mapaigo po dahil diha ano, nga born again kung naka-abide ka sa word of God, no? O niya, kikinabuhian pagid nimo forever ko, no? So, di lang ato ang tubig ug espiritu, kundi sa pulong gyud sa Dios, no? Nga naka-abide sa imuha o imong gi-apply sa imong kinabuhi, no? Lebet, di ba? O niya, di nimo siya nagahiskot man siya forever, no? Ang born again. Di man siya maputol nga. Karon ako magtuon og Bible, sunod tuig di na pod, di ba? So dili siya dapat, no? Kay kanunay siya. As we read the passage listed in punchline section this week lesson, which will speak to your life today,
Oh, what way do you resonate with Nicodemus and his experience with Christ? Katungan ni Nicodemus sa balikan, no? Sa Jan. Oh, ato ang basahon ang iyang mga punchline. Kaya pilihan ko nun mo, which you expect to sa imo, no? Ngamos, so gamit lang ato ang mga application, ma-download sa itong Play Store. Katong Sabbath ko 1 PM. Niya, pagitaon itong atong end verse nga in the place. Tapos i-click ng lesson 12, born again. Loading na siya, no? Niya. Modesty na siya, naradiri ang punchline na to, pila kini teksto. 1, 2, 3, 5, 4, 5, no? So, John, James, Isaiah, unya, 1 John o Peter. O sa John 1:10 to 12, He was the Word, and the Word was made through Him, and the Word did not know Him. He came to His Son, and His Son did not receive Him. But as many as receive Him, to them gave the right to become a children of God, to those who believe in His name. O makita ni mong panig, no? Nga mahimo dahil siyang children of God, kay nakatag-an ra ba siya nga wala siya gidawat, pero katong gidawat ma children of God, no? Di ba nasa itong kanta karon nga team song nga daghan malaglag kay si Kristo wala nila dawatan, no? Pero kung gidawat nimo anak ka sa Diyos, di ba? Abes Noel, He brought us forth by the word of God, that He might be a kind of first fruit. That is scripture sa James 1:18, Isaiah 40:13-14, who was directed the Spirit of the Lord, or as His counselor has taught him. With him who made it counsel, and whom instructed him, and taught him the path of justice, and taught him knowledge, and show him the way of understanding. Grabe na ito video ba kung ipakita kay gi-interview ang ato ang Pangulo nga kasamtangan. Di kuno siya ka stand alone kay wa siya matubag sa iyang mga pangutana nga upat ka buok, no? Magkuan lobat kuno Pangulo, no? Kay gipangutana siya ato ang unlawful ba daw tong pagdakop ni Duterte. Di siya ka isri tubag kayo, no? Ato udakan pa itong mga pangutana nga di niya maisri tubag, no? Pero diri sa ato ang Isaiah, muhatag yung kunog understanding and show him the way of understanding. Sa 1 John 5:1, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves Him who begat also love Him who is begotten of Him. Grabe, bukat naman na begotten naman yung una. Di ba nakikipadala nga the begotten Son. Pero kung nahigugma kuno ka na iya, mahimaw ang pukuro kang begotten Son. Di ba? Ang begotten, mga only man na. Di ba? Mga only, no? Binabatay research dire. Research. Begotten. Kanong gigamit ng bigaten ay di man mukuan. Dito ta kang kuan. Kang Google sa bigaten. So bigaten, unsa ni siyang bigaten? Bigaten meaning bigate. Kasugod na niya sa bigate, ang bigaten. Pero basig kulang na. Kang kuanta kang Gemini. Yan sa imuhang bigaten rin Gemini. Mugawas na baka di tawgon. Sige, kung ano na, madunggan pa ko nimo. Meaning of bigaten. To someone or something that is important or influential. It signifies a person of high
high status, power, or significance. It can also refer to something that carries a lot of weight or importance. A big shot. Ay, Tagalog. Tagalog. Lawa, wag ka. Gemini, ako na lang silingon, Gemini. Bigatin ba, iwa ka Tagalog wala. Bigatin. Bigatin, men. So, tanaw na to. Ang say ko ni bigatin, sa kasabot man ni Bisaya Tagalog si bigatin. Oh, si Gemini na yung bigatin dire. The word bigatin is the past participle of bigate. Oh, sa bigate to atong gibasa ka tagaina no. And essentially means. Oy karon pa tanong kung ano nagikuan. Nagiday na siya gisugdan nga bigatin abi na to. Di ba bigatin on lisan pero na bigate no. So ang bigate to bring existence especially by procreation to the father. He has breakdown, here's a breakdown sa bigatin. In a general sense, it refers to act or producing offspring. Ay sa kanang relationship gihapon siya no kay offspring ang may kabigatin. It's often used in religious context or particularly in Christianity, where it appears in praise like only begotten son. In this context, it carries deeper theological meaning. Therefore, when you see begotten, think as meaning generated or fathered. Mana siya, no? So, ito lagi na, sagak ka, mas kunik kaayo, no? Matating ikuan nga, mabigatin, no? So, ang paglas ka teksto, ang 1 Peter. Verse 1:3, Blessed be the God and Father of the Lord Jesus Christ, who according His abundant mercy has begotten us again to the living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Oy, nagbigatin ng pulay. Humana kita sa ato ang Cornerstone Connection. Dira kita sabas ko sa ato ang mga hamtong, no? Ang ato ang Bible study, analysis and study on the words, Martin lesson karon kung you got a guess sa heptology lesson kasi 7 parts. Ato ang textual audiovisual na ito presentation, dira kita sa ato ang pagatun-an ang last nga og na ato ang first quarter nga team this year, the God of Love and Justice. This quarter, no, nga team. O atong series nga Love and Justice. Karon to Great Commandments. So ato pagatunan ang Wednesday call to establish justice. So agahapon ato gitunan ang God's love justice katong Micah 6:8. Karon sa kini kay naay pag-establishar, no? So ato ang mga katab, mga ka-browser, i-browse sa school.abilitik na tayo /in. Pahitaw ninyo to ato ang image list nga God's love of justice nga picture. Niya. I-click ninyo to ato ang lesson 11 dayon, no? Pag-click ninyo. Lesson 12 down dayon para makita ang ato ang Wednesday nga pagtuon, makita na puntas pula nga tela. So kadikit-dikit ato ang display diri, no? Pero mato nga gamiton ninyo tong ato ang ka-browser called to establish justice. The prophets and the scripture continually highlights God call for justice in a society again and again. A scripture that not string back from the highlight issue in just injustice and oppression. Indeed, the call for God bring judgment was itself the call
for God to establish justice. So na mga for example, sa lago na kita no sa ato ang pagaton lalapas na kayo ato ang kining intermission sa isa ka oras, so kamo na paigo diha. For example, the prophet Isaiah does not men's word about the injustice in Israel. At the time his word and call for justice shuddering loud and clear in ours today. Learn to do good, seek justice. Okay, balikan day natutong katungkuan. Katong what is good, no? Seek justice or do justice, no? Oh, pero lahi po siya nag-teksto, seek justice, rebuke oppressor, defend of otherless, plead for the widow sa Isaiah 1:17, no? Further proclaim who against those who decree unrighteous, decree and rob the needy of justice. So Isaiah gihapon 10 verse 1. Ang King version, what will you do in the day of punishment and the desolation which will come from afar? Whom will you pray for help and where you lay your glory? Oy, Isaiah no? Sa Isaiah 10:3 sa kini, and what will do no sa sumpayon na to ni kay wato natiwas ito. And what will you do in the day of visitation and the desolation which shall come from afar, to whom ye will pray for help and where ye leave your glory. Ano sumpay mo rito, konkreto mo rito. Likewise, prophet Jeremiah proclaimed God's message warm to him who built his house by the unrighteousness and his chamber by injustice, or uses his neighbor's service without wage and gave him nothing for his work. Ala ka na, agi example, no? Ngay gamit ko no iyang neighbor kay patrabaho pero wala sweldo no? O yeah, wala tagai na po'y gave him nothing for his work, no? Did not your father eat and drink and do justice and righteousness? Then it was well with him. He judged the cause of the poor and needy. Then it was well. Was not this knowing me, says the Lord? Oh, Jeremiah, ambak-ambak, no? Jeremiah 22:15-16, shall thou reign because thou closest thyself in cedar? Did not thy father eat and drink and do judgment and justice? And then it was well with him. He judged the cause of the poor and needy. Then it was well with him. Was not this know me? Said the Lord, okay pa ko ano yung naagod ko no justice ilang gihimo nakaayo sa ilahan, no? Sa ilahang mga ginikanan, Father. O na ay Matthew 23, verse 23. Parang sa 30, what does Jesus teach about? What is the most important? What do you think he means when he refers to weightier matters? Uy, naikon. Subject ang weightier matters, no? What was unborn to you, scribe and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithes of the mint and anise and cumin, and have omit the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith,
this ought ye to have done, and not to leave the other undone. Ye blind guides, with a strain at the zenith, and swallow a camel. One to you, scribe and Pharisees, hypocrites, for ye make clean an outside of the cup and of the platter, but within they are full of exhortation and excess. The blind Pharisees cleanse first which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. One to you, scribe and Pharisees, hypocrite, for they are like unto whited sepulchre, which indeed appear beautiful outward, but within full of dead men's bone of all uncleanness. Even so, ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, because ye build the tomb of the prophets, and deny the sepulchre of the righteous, and says, if had been in the days of the father, he would have been partakers therein the band of the prophets. So tanawa, kuan gani niya ang mga Sadducees and Pharisees, no, nga murag pakitang sulod pakitang sulod, di ba na makitang sulod dapat ang gawas pud ang makita, no, mo to nga naay kuan ang babulgang ba to, no, nga kanang propaganda nila nga honesty nga politiko kibali sila, no, kung ako ang manalo sa eleksyon mangungurakot ako. Kita ko. Ay ito bag siya, at least honest ako, di ba? No? Unya sunod na pod nga babae, kung ako ang manalo sa eleksyon, kung inyong iboto, hindi ko tutuparin ang aking mga pangako. Gito ba ganda niya, at least honest ako, di ba? Hello? Daghan kayo. Sunod, kung ako ang inyong iboto at manalo sa eleksyon, ang gagawin kong mga opisyalis ay ang mga kamag-anak ko, di ba? Siya nga, at least honest ako, di ba? Sunod na pod, kung ako ang manalo sa sunod na eleksyon, ang gagawin ko ay gagamitin ko ang aking karisma. Maghanap ako ng maraming babae, di ba? At least honest ako. Talawa na lalo nga batayanan ni mo, no, kadto pangit basta madayag manggod ang kanang gawas ga imong intensyon, no, di ba? Nama po giingon diha sa Bible nga di nimo gamiton ang katarungan sa kadautan, di ba, no, bisa pang mayong kag honest pero naa kay intensyon nga kasamaan, di gihapon na siya maayo, no. Mao ni ang pangkasab-an sa Ginoo, no, sa Sadducees and Pharisees, di ba? Kay pakitang sulod, no? Katong example nga manghugas ko ng baso unya, di ba? Pakitang na ay ang kuan katong baso pakitang sulod nga hinlo ang sulod. Naman puti pakitang gawas katong pantion nga klarohon ang pantion sa sulod pero mga bukog ang sa sulod, no? Kanang mga unaccomplished work, no, nga ilahang mga gipanghimo. So unsay himay-himay, let's one think that injustice was a concern only of Old Testament prophet. We see clearly here and elsewhere in Jesus' ministry that this was of utmost concern of Christ himself, as he put it, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you pay tithes and mint and honest and cunning, and have neglect the weightier matters of the law. O katong weightier matters of the law, no? Siguro katong natong mga injustice dili makatabang sa nanginahanglan, no? Law, justice and mercy and faith. Okay, kuan di ba? Gi-illustrate justice and mercy and faith, no, kay gikuan lagi na kabayan ako makita ra kuno sa mga Hudyo bisan pag mo-greet ka sa ilha dili ka nila
tagdon, no, kay wala sa ilaha ang kanang kanang hospitality, no. Di po niyo makita ang justice ug ang mercy, no, unpaid. Days you ought to have done without leaving the others undone. O kana, no, kana lagi undone, no, unfinished, no, ay katong example na manghugas baso di apilon ang sulod, ang pantiyon dili apil. Kuha ang sulod ang pantiyon. Latay ko alya gikuhaan ang sulod ang pantiyon, nakakita siya mga kalang mga treasure. Kaya matugay ko antong kalabira naman goy mga tao nga kanang pati ilang treasure ilubong nila, no. Pero abot di example sa Ginoo nga ang pantiyon, no. O di na sudlag tao ang pantiyon para hinlo, di ba? So in the parallel passage in Luke, Jesus lament that they pass justice and love of God. Oh, manano sa Luke 11:42. Diri nga version, no, di ba Mateo raman to. Woe unto you Pharisees, for ye tithe mint and rue and all manners of herbs, and pass over judgment and love of God. This out amo to ang wala na ko ano. Ang the great commandments way gikuan sa Ginoo, no? Kay napas over ko no ang judgment, ang love of God. Nga mao ko no gikinahanglan, di ba? Conclusion question na kita mga classmate para makasibat na punta. If you were to focus on the weightier matters today, what would look like as opposed to whatever tight statement and honest and common you might be focusing on instead? Uy, weightier matters, ipa-emphasize pa siya, no? Masa ni hibada daw be? Mga bugat nga mga bugtang. Weightier matters. Sumala ito gipa-emphasize wa ganito niya to ang diri love, no? Salyok ba to? Nasa yuk, no? Nga, but who unto you Pharisees, for ye tithe and mint and rue, kaya ito na siyang ipadasig ang tithes, no? Pero, napagidi ay kay isumpay, no? Nga di ni mo siya malapas. Kung nakahimo kag tithes and offerings, ang kini, no? Nga, kadtong love of God. Gikolo niya, no, ang love of God. O niya, ought ye to have done and do not leave the others undone. O mao to, no, nga love thy neighbors kadto laging love one another, no, nga kaya ninyo mahigugma sa Ginoo kay naghatag mog tithes and offering, makapasting mo, pero injustice gihapon mag-treat sa katawhan, no, kay murag wala gani na ipakihay ang ato ang mga Israelites, no. Kung na ay kuan diha, di kay na sila mo response ay muha, no. Di pareha sa ato ba nga Pilipinas, wag na ay mga disgrasya. Tapok-tapok dayon na. Ang kuan wa nay uso tapok-tapok dito sa kanang ilahay na, no, kay na neglect nila ang katong love thy neighbor, no. Di ba example ato ang kuan parable of the Good Samaritan, no, nga Good Samaritan ra giga example, no, kay di man mahimong example ang mga Sadducees and Pharisees, pati patong mga pari, mga Levites, no, di ba? Kanang imbalance ang ilahang pagkuan, nalapas gihapon nilang isa, 2-1 gihapon sila. Mao tong magipakasabaan sila sa Ginoo, no, woe unto you Pharisee, no. Pero kita sa ato ang kapanahonan karon hinaot nga di ta makasabaan sa Ginoo, no, ato ipalo kay sumpay ra man gihapon ni sa called
to establish justice, di ba? Kaya dili man gid mo ipakita ang justice sa imuhang pag-treatment sa imong isig kataw, no? Kaysa Ginoo, great love man na, no? Pero diri sa ustisya nga kamao kamo, tabang, di ba? No? Kamao ka mo kanang support, no? O muhatag pagyud sa ustisya kadtong kuan bagi example ba yato nga sweldo, o di ba na sweldo, no? Na ipagtrabaho nga tagaan pud nimo. Na gani mga tao nga kamao gyud mo kanang hunahuna ba, no? Nga oy mo ning pang snack, imo ning pang kanang di ba? No? So sa imo day paghatag na di sa justisya, no? Nga nagibuhat ang isa, no? Ay ka para makatabang ka sa iyang buhat ug makabaton og justisya, no? Gasto kwarta, di ba? No? Ay lalo magud makatabang, no? Nga muhatag wage, di ba? So mao na, no, ang call to establish, di ba? No? So diha na kita nagtapos. Magapo na kita para sa ato ang pagtapos, no? O magampo sad kamo sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer for maapo kita. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So atong benedication nga hallelujah to our Lord and God who established our faith. So to God be the glory, and God bless us all. Ang X-Road, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa inyong pagsulod ni atong tulamanon, ang pagmanandong sa iyang pulong matagal matagabi. Mao kini ang inyong Bible study na sa study the word sa marathon lesson karon. Kung yun bigyan na sa Typology lesson 7 part atong textuality sa station. Aniya kita sa ato ang second to the last week, no? Official kita nga week of prayer karon nga mga semana. Ug na kita week of prayer sa atong channel. Na kita mga crusade, mga youth of prayer po sa atong mga church, no? So inyong sabay-bayan sa inyong mga church ang mga activities o ang ato ang home channel gabi-gabi sa ato ang youth week of prayer nga mga sermon. So anton sa nagyan ng Diyos na kay Madas, na dalago ng Diyos.